What's up mga kaidoy? For this video ay tatalakayin natin ang kaugalian ng bawat ang katangian ng isang tao. Naniniwala ba kayo na ang bawat tao ay may kanya-kanyang katangian? Katulad nung yung pastor namin, kaya marami siyang nahihikayat kasi ano siya, yung tingnan siya mukhang napakabait, tapos yung ngiti niya nakakahatak ng tao. Katangian niya yun eh. Kaya siya siguro naging pastor dahil madalas siya nakakahikayat. Maraming tao, may mga tao naman na yung palabati, yung mga palabati. Yun, medyo pagka sasabihin ng bait niya, palabati yan. Ang nakikita lang natin yung panglabas na na kaanyuhan. Meron naman na magandang itsura, gwapo, kaya nakakagaanan mo ng loob, tapos hindi siya presko, mabait sa paningin mo. May mga tao naman na yung halimbawa gwapo siya, tapos napre-preskuhan ka, nayayabangan ka rin sa kanya. Katangian niya yun eh. Ako nandun ako sa ugaling madaling kainisan. Sa totoo lang, sa buhay ko, halos lahat ng mangilan-ilan lang yung taong hindi naiinis sa akin. Kasi ang ko kasi yung katangian ko parang suplado daw, tapos mayabang. Tapos ang isa pang malakas ako magsalita. Kaya akala ng tao kapag ako ay nagsasalita, may kaaway ako. Hindi nila alam yun na talaga yung katangian ko, malaki ang boses ko. Tapos madalas pa yung minamaliit ba ako, yung minamaliit ka ba kasi nga katangian mo ngayon eh. Hindi lang naman ang mga ibang taong minsan kahit pamilya mo minamaliit ka. Sa buong buhay ko wala pa akong pamilya na ipinagmalaki ako. Inangat ako sa lahat inangat ako kahit isa. Mayroon isa yung nagpalaki sa akin, yung lola ko. Kahit anong bagay hindi niya ako nilalaglag, lagi niya ako pinagmamalaki kahit kanino. Pero bukod doon, wala nang nag-angat sa akin. Kasi nga, yun ang pagkatao ko. Madaling kainisan. Kahit nga dito sa aking biyahe, marami akong nakikita na kahit batiin mo, hindi ka binabati, kahit anong magpakita ka ng kasi nga, katangian ko yun. May kanya-kanyang kasing katangian ng tao. Lalo na sa tao talagang tinitingnan lang nila yung panglabas na anyo. Hindi nila tinitingnan yung loob. Hindi naman lahat ng nakikita yung mabait na yan. Halimbawa, nababaitan kayo, palabati. Sa tingin nyo ba, yung kanyang kalooban, maganda ba? Bukal ba sa kanyang kalooban yung kanyang ugali? Hindi yan. Kasi ang ugali, hindi yan nakikita sa panlabas. Nakikita yan sa panloob. Madali lang naman magkunwari. Kunyari, magpapakita siya ng kabutihan, pero yung kanyang kalooban, hindi naman talaga mabuti para sa iyo. Kasi di katulad nung sa akin naman, ang ugali ko talaga ganito. Kung ano yung nararamdaman ko, yun ang ipapakita ko sa iyo. Kapag ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa iyo. Yan ang ugali ko. Pag binati kita ng isang beses at hindi mo ako batiin, di na rin ako babati sa iyo. Kasi ako, kahit sino basta batiin ako, talagang ako yung magre-reply ako. Sa totoo lang, sa dayo ko, marami akong binabati na hindi man lang mag-reply man, iinsultuhin ka pa. Di ko alam kung bakit. Basta, yan, katangian ko siguro yan, yun ang kapalaran ko. Na ganun, hindi ako yung kaaya-aya, hindi ako yung madali akong kainisan. Ang tingin pa nga sa akin, mayabang eh. Nayayabangan sila sa akin. Pero ang katotohanan, wala talaga akong kayabangan sa katawan. Ganun lang talaga ako magsalita. Akala mo, nagyayabang ganyan. Kaya nga mga kaidoy, pinipilit kong sana makilala akong vlogger. Kaya ako nag-vlog para makilala ako kahit papano man lang. Sa edad ko na 46 ay makita man lang, 48, sa edad ko na 48, makita man lang ng tao na may talent din ako. Na mayroon din akong naitatagong talento sa pag-vlog. Kaya may nagpunta na dito na naka-single motor? wala po. Wala pa po. Kaya ganito, nag-vlog ako para kahit papano makita nila na kasi
Sa totoo lang, halos sa dayo. Sa dayo ko mga kaidoy, sa biyahe ni Jazz, mangilan-ilan lang yung taong nagugustuhan ako eh. Ang tingin lahat sa akin mayabang, tapos ano yung hambog, tapos suplado, tapos ano daw ako yung lahat na ng pangit na kikita nila sa akin. Andyan pa yung kahit hindi naman yun ang sinabi ko, yun ang sinasabi. Siguro dahil isa rin sa lahat kasi nag-iisa lang talaga ako dito sa Luzon na bumibiyahe, wala ako talagang ano. Sa akin hindi na, kasi sa akin talaga nakikita ko talaga sa buhay ng tao kung anong itsura mo, kung ano itsura mo sa panglabas, kung ano yung nakikita nila sa panglabas, yun ang tingin din nila sa panloob. Ako talaga kapag gusto ako ng tao, gusto ko rin. Kapag minahal ako ng tao, mamahalin ko rin kasi ganoon ko pagkatao ko yun eh. Ayaw ko nagkukunwari, ayaw ko ngumiti sa isang tao na hindi ko naman talaga hindi naman niya ako gusto. Maraming tao yan kasi, pero yung ibang tao talaga makikita mo basta makakita sila na magandang itsura, palangiti, palabati, ang tingin na nila doon mabait. Kasi doon tayo tinitingnan, doon sila tumitingin sa mga ganyang bagay. Doon nila tinitingnan ng tao sa panlabas, hindi sa panloob. Dapat titingnan nila sa panloob kung ano ba talaga ang tunay na kalooban ng tao. Sa mga tao naman na yung tingin ninyo mayabang ako, ganun talaga ako eh, pagkatao ko ito eh. Sa tingin ninyo presko ako, sa tingin ninyo suplado ako, yun ako eh. Wala akong magagawa, pagkatao ko yan. Hindi ko na yan mababago kasi yun ang pagkatao ko. Pero isa lang sinasabi ko sa lahat ng mga tao na sa tingin nila ay masamang ugali ko. Hindi ninyo alam kung ano ang puso ko, kung ano ang kalooban ko. Yun lamang po, sana pagpasensyahan nyo na. Sana isang araw makilala rin akong vlogger para isang araw makita nyo naman na si Jasper pala, ganun-ganun lang. Ngayon ay nakikilala na sa social media. Kaya mga kaidoy, sana suportahan nyo naman po ako, i-share, mag-follow naman po kayo sa biyahe ni Jazz. Yun lamang po, at sinasabi ko lamang po na huwag natin titingnan sa panlabas na anyo ang tao. Halungkatin natin yung kanyang kalooban. Sa akin kasi makikilala nyo ako pag nakasama nyo ako. Makikilala nyo ang pagkatao ko pag nakasama nyo ako. May bad, may mabuti, basta ganun lang. Kung ipagtanong-tanong nyo ako sa mga nakasama ko kung anong klase akong tao. Yun lamang po mga kaidoy. Marami pong salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Mga kaidoy, siya nga pala, ngayon na ang simula ng biyahe ko papuntang Samar. Nandito ako ngayon sa Paracali. Magbibiyahe na ako papuntang Samar. Yun lamang po at sana i-follow nyo ako, tulungan nyo naman ako na tumaas ang aking views at ang aking like at ang aking follow. Bye bye.